Magandang araw po sa ating lahat muli at nga muli po tayong magbabahagi ng ating experience sa pagtitik nga po sa ating hinahanap na tunnel doon po sa mapa na ibinigay po sa atin na nanggaling po sa Hapon. At itong lugar na ito, ang pinapakita kong ito ay medyo na ay vlog ko na po ito dati. So meron na po yan sa aking vlog yan, ang video na yan. At sa mga hindi po nakapanood yan, pwede yung ulitin yung video na yon at panoorin para makita nyo kung ano yung sinasabi ko dyan. At kung bakit ko pinapakita yan ngayon sa part po ng ating vlog po na sa paghahanap ng tunnel na nasa mapa na binigay po ng Hapon ay nasurpresa po kasi ako kasi nung dinidetect po natin yung tunnel na yon na galing sa baba ay yun din po pala yung tunnel na dumiretso po dyan sa lugar na yan. At dyan po huminto yung tunnel at dyan po rin po yung pinakamalaking chamber na ating na-detect. At dyan po yung nakalagay na deposito. So, yun po ay nagpapakita pala na yung entrance niyan ay sa baba po. So, almost nanggaling po siya ng mga 120 meters po ang layo mula dyan yung entrance nila. Kaya, mahirap din po kunin yan. So, under bedrock po yung deposito dyan. So, yan po. At nung una nating detect po nga yan ay dahil lang po sa mga marka na nating nakita, saka po tayo nag-detect. At yun nga po, na-confirm po natin lahat po ng ating assessment sa marka ay dyan din po. Okay, so dyan sa butas na yan. Kaya na-assess po natin na yung mga marka na ating inobserbahan, yan yung heart na maliit ay nagtuturo din po sa yung pointer niya ay nagtuturo doon sa baba. Okay. At yan po rin po ay triangle stone po yan. May triangle po yan na magkakatabi po yan na bato na naka-triangle. At sa gitna po yung hinukay. At makikita po natin may mga HTM po na nakita dyan. At sa 2 feet po ay meron pong nakitang banga. Makikita niyo po yan. Yan. So banga po yan. At after 2 feet po yan. Kung saan po tinitignan yung tinitignan ng face marker at tunin po hinukay. So yan po. So yan po natestig na rin po yan at nakita po yung mga buried markers dyan. So possible din meron tayong tawag ito center shaft or possible na meron din po dyan na air breather na possible na binutas hanggang sa baba. Pero napakalalim yun. Alanganin po yun. Pero para sa akin ay hindi po yan, wala na po pong daan dyan sa baba. So yan po lang po ay mga palatandaan na merong treasure sa ilalim. So ayan, sa dyan po yan kinuha. So ayan po at ang totoo talagang entrance niyan ay sa baba. So hindi po yan sa taas. So sa akin po ay imposible po yan. So ayan po ang ating assessment at ayan po yung nakita po natin at na-surprise nga po tayo dahil dyan po huminto yung ating pag-detect ng tunnel po. Okay, so by the way po, kung saan po ako nung part 9 huling tumayo ay sa left side ko po yan. Mga 3 meters lang po ang layo niyan. Okay, doon sa may face marker. Kung dyan sa heart naman, dyan sa bato mismo na yan, ay umaabot ng mga 5 meters. 4 to 5 meters.
Kung dyan sa fish marker na yan ay 3 meters lang po dun sa huli kong tinayuan ng part 9. So, kasi malaki po yung chamber dyan. At dyan na nagko-confirm na ang treasure ay naandyan po sa part na yan. Okay, sa sentro ng batong naka-triangle. Okay po, so yan po ang ating experience at yan po yung ating conclusion na ating nakita nung tayo po ay nag-detect ng tunnel dyan. At yan po ang nagpapatunay na meron talaga pong deposito dyan yung sa ilalim po niyan dahil sa mga marka sa ibabaw. So, ayan. At nawa po ay meron po tayong na ating na kunting natutunan sa pagbablog na ito at magkaroon po tayo ng experience ay magkaroon po tayo ng tawag ito natutunan sa experience po natin na ito. So, pagpatuloy lang po natin panoorin yan hanggang sa matapos para makita nyo rin po yung mga ibang marka na naandyan. So, yun lang po at maraming salamat ulit po sa pagsubaybay ng aking channel at sa panonood po at nawa po ay baka sabihin nyo po ay magtiwala po kayo at totoo lang po ang aking sinasabi na yun nga ay nakaka-detect po tayo talaga ng closed tunnel. So, ayan po. At yan po lang ang kagandahan kung meron ka pong gamit talaga na pagkakatiwalaan mo na gamit na pwedeng mag-detect ng tunnel na closed tunnel. So, yan po yung fish marker na umiiyak. At yan po rin po yung surface marker. Okay. So, ayan po. So, buti na lang meron po tayong nagawa na aux manual electronic detector na pwede nating gamitin para makatulong po sa ating pag-analyze ng ating site. At aaminin ko sa aking sarili ay hindi po naman kasi tayo hindi po natin kasi ma-perfect talaga ang pag-decode sa area. Kasi nga sa totoo lang, hindi naman kasi tayo talaga gumawa ng mga marka niyan. Kaya ang ginagawa natin is analysis. Pag-a-analyze lang po ng mga marka. At kung ano po yung analysis po natin, yun ang ating ini-interpret. So, yun po ang ating analysis dyan sa lugar na yan. At salamat po sa pakikinig at pagsubaybay ng aking channel. At God bless po sa ating lahat at sa Diyos pa rin ang papuri.